Bago ako matulog kagabi ay ginawa ko na itong cake na ito. Ito ho yung cake na Cocomelon ang team at nung yung topper nga ay ginugupit ko nung na last na video ko. Ang flavor ho nito ay moist chocolate cake at ang size naman yan ay 7x4. Dito sa board ng aking cake na ito ay medyo maliit na nga itong aking nagamit dito dahil naubusan nga ako ng board na size 10. Bali ito ay size 9 lamang. At dahil nga ito ay Cocomelon, ayan kung napansin nyo doon sa ibabaw ay kulay blue tapos doon sa may baba ay kulay green ang aking inilagay. Bali ang pinagayahan nga pala nitong cake na ito ay yung mga nagawa ko rin nung mga nakaraan. May naiba nga lang diyan. Yung pinakababa ang aking unang gawa ay yung grass tip ang aking ginamit. Dito binago ko nga siya para maiba naman nga. At dyan sa may ibabaw inilagay ko yung topper niya para alam ko nga kung saan ko ipopwesto yung mga piping na inilagay ko. At eto naman ho ay kinabukasan na. Ayan, yan na lang ho inilagay ko dyan yung nandiyan sa pinakaharapan at saka yung Cocomelon. Pagka pick up ng cake ay umalis nga rin kami. Buti na din nga lang at before 6 nga ay na-pick up na nga yung cake. Kami ho ay nandito ngayon sa bayan ng Nauhan at kami nga ay mamimili nga muna. Kami ay medyo napalayo nga diyan dahil dumaan nga kami sa Hapag ay kaso sarado pa. Doon sana kami kakain ay sarado pa nga. Kaya dumiretso na kami dito sa may palengke dahil ito talaga yung sadyangan namin. Bali bibili na ako dito ang styro box na ito at lalagyan nga namin ng ice crush na para hindi kami laging durog ng durog kapag may bibili pa lang. Kaso yung tinignan kong box na yun ay sira kaya ayun at naghahanap pa nga na magiging kapalit nga yung si Manong. Tapos ito naman nga ang aking asawa dito tayo at minakita nga na tsinelas at bibili nga daw siya ng tsinelas. At ayan na nga kanyang napili sa dami-dami nga ng kanyang tiningnan. Ayan na nagustuhan. At eto na rin nga yung mga styro box. Ayan, tatlo yung dalangan ni Manong at ayan yung kulay green na yan ang aking napili. Wala naman kasi ibang kulay. Pagkatapos namin sa mga styro box, eto naman nga at bibili naman nga kami ng pakulam namin. Pagkatapos ay dumaretso na rin nga kami dito sa may bilihan nga nitong siomay. Ayan, dito namimili ang aking asawa dahil nung una nga ay siya nga mag-isa yung aking pinabili. At shout out na rin po sa inyo. Alam ko po nakafollow na rin kayo sa page namin. Tapos etong time na ito, palabas na sana kami ng palengke kaso bumalik kami at may nakalimutan pa nga. At eto nga ang dried garlic ang aking nakalimutan at eto nga at bumili nga kami dito. At thank you po kay ate na ayan nakanotice po sa atin at sabi nga po ay nanonood nga daw po siya ng aking vlog. Ayan, thank you so much po. May mga viewers at followers din pala ako dito sa may bayan ng Nauhan. Madalang lang kasi kami mamili dito. Paano ban kasi yung iba namin kailangan wala dito. At eto nga nung medyo palabas na nga kami, may nakita pa ako mga tsinelas dito dahil naghahanap nga ako ng aking tsinelas. Ayan naman ay pang sa akin. Diba? Kung meron ng asawa ko, meron din ako. Bali ano lang naman yan, Crocs. At dahil nakatapos na nga kami ng pamimili, eto nga at naglalakad na nga kami palabas nga ng palengke. At eto at ang aking bitbit nga, eto ang cooler box. Pero syempre bago nga kami umuwi, eto nga at dadaan nga muna kami sa kainan at kakain nga daw muna at gutom na nga. Kain ho muna tayo. Ito lang naman ho ang aming in-order. Ayan, Bicol Expresso ata. Ayan, tsaka ito nga fried chicken. After ilang minuto ay taob nga kaagad lahat. Ay halatang gutom Pagkatapos naman namin kumain ay nag-tricycle lang kami. Papunta nga doon sa may kanto ng Sampaloc. Doon kami bababa dahil nga baka ako may dumaan nga na jeep papunta sa amin. Masyado pa kasi itong maaga kaya yan medyo naiinip nga yung isa. Eto nga at nandito nga kaagad kami sa may kanto nga ng Sampaloc. Dito kasi sa amin halos may oras nga ng jeep ang pagdating dito galing ang Kalapan. Ang tagal namin naghintay diyan, buti na lang yung kanya bayo ay dumaan kaya nakisakay kami. Pagkarating namin ng bahay, eto nga at pinaglalabas na nga kaagad namin itong paninda dahil may nagtatanong na nga at bibili nga raw sila. Tanghali na rin kasi ito, siguro nasa 11:30 na nga iyan. Kapag ka umaga nga ho pala, ay dito nga muna kami naglalagay ng paninda namin sa may terrace. Tapos kapag ka bandang hapon ay lumalabas naman kami. Tapos kung hindi nyo ho kami nakikita sa may tabing karsada ay nandito lang ho kami sa may terrace katulad ho ngayon. Ilang araw na kaming hindi lumalabas dahil nga masama nga ang aking pakiramdam. Kapag dito kasi sa may terrace ay medyo nakakahiga pa nga ako dito sa may upuan nga namin. Ito kasi yung video na ito ay nung last Sunday pa iyan. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ano po yung aking inilalagay dito. Ang una ko po nilalagay diyan ay yung aking pong fresh milk or yung evap milk, tapos sugar, and then yun na pong milkshake powder, and then yung yellow na. Naglalagay din nga pala ako ng kaunting tubig. At eto na rin nga pala yung aming ice box. Ayan, nakapagdurog na kaagad ang aking asawa diyan at napapadali na rin ang aking pagbebenta nitong ating milkshake nga dahil hindi na nga kailangan pumasok pa sa loob. Tapos eto naman po ay nung bandang mag-aalas 2 na ng hapon at eto nga at lumabas na nga kami dito sa may tabi nga ng karsada. At ayan na nga kaagad ang aming boy na Manong nga dito, diba? Mga suki na talaga. At ayan nga nung bandang pahapon na nga at ayan kung nakikita nyo ayan nagkaka-sunset na or sunset na nga ayan dahil hapon na. At dahil hapon na nga ayan medyo kukunti na nga ang ating paninda at ayan aming siomay na ho iyan ay isang layer na laang. Hindi ko na yung pinadagdagan at mga kako hindi pa nga lalong maubos.
Tapos eto nga, itong mag-ama ay dumaan nga. Sabi nga namin magmerienda nga muna. At ayan nga, yung batang iyan. Bali bumili nga sila dyan ng 5 piraso ay talaga namang halos yung 4 na piraso ata ay siya lahat ang nakakain. O diba kagaling mga ng batang aray ay kakiyot din naman nga. Nung time na nagliligpit kami at naghahakot nga ng mga gamit na yun, hindi na nga rin ako nakapag-video. At eto nga, pagdating nga namin ng bahay, ako na rin nga nagluluto ng ulam. Bali yung sinaing naman diyan ay tapos na at asawa ko nga nagluto nun kanina. Sinasabay na rin daw niya habang nagdudurog nga siya ng yelo dahil dito pa rin nga kami nagdudurog ng yelo. Bali, yung niluluto ko, yan ho ay yung adobong atay at balunan nga ng manok na nabili nga namin sa bayan kanina. Habang niluluto ko nga yung adobo doon na pang-ulam namin, eto naman nga at binilang ko na nga yung aming benta ngayon. Abay, nakakatuwa naman nga dahil sa lahat nga ng araw ng pagbebenta namin, eto ho yung araw namin na medyo malaki nga yung aming kinita. Ay sulit din nga naman itong araw ng linggo, ay dapat nga kami hindi magtitinda, ay buti na nga din lang at medyo sinipag-sipag lang konti at sabi ko ay magtinda na nga tayo at wala namang gagawin. Hindi man siya umabot ng 1,000 pero ito na ho yung pinakamalaki na benta nga namin. Pagkatapos kong magbilang dito ay umubob nga ako dito sa may lamesa, sabay-sabay lapit ng aking asawa. Sabi nga niya, kaya pa ga? Nung time kasi nga ay nakaramdam ako ng pagod tapos nasasakit na naman nga ng aking mga katawan. Kaya nga't ayan, siya na rin nga nagtuloy ng aking niluluto dyan, pero paluto na rin nga ayan, patatas na nga lang yung huling inilagay. Pagkatapos nga maluto, ito na nga at kakain na rin nga kami. Ito ay medyo paggabi na rin nga ito. Kain ho muna tayo. Ayan ko napapasin nyo ho, 2 na lang nga pala kami ngayon. Bali ngayong nung araw ding yan, umalis nga ang aking kuya at lumawas na rin nga siya. Pagkatapos nga namin kumain, ito na rin nga ang asawa ko nga nagligpit at siya rin nga naghugas diyan. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.